Visit the National Commission for Culture and the Arts. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, it's 10:07. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Kung Pilipinas para sa Good morning mga kabyanan. Maayong agagid no sa mga nakatutok karon diri sa programa. Radyo Journal tatlo ining Lunes no. Third edition sa bulan sang February 2026. Bago na naman nga simana mga kabyanan, bagong adlaw nga aton sa nga pagatutukan for this Monday. Ang aton sa niya nga pakigangot sa isa na naman sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, si Miss Hazel Gamilong sang Guimaras mga kabyanan. Aton sa niya nga pakigangutan subong iya nga Lunes. Pamati naman kita sang isa ka-inspiring story bilang benepisyaryo sa programa sang national government, particular ang isang Department of Social Welfare and Development. Diri sa syudad sang Iloilo, manami ang tiyempo, hindi magid mabugnaw no or hindi magid masyado mainit for now sa ining mga inoras. Ibalon tabi ang sabahin sang Guimaras. No? Si Hazel is from Guimaras. And hibalo naton ang panahon dito. Kung naran na siya sa aton nga line, via Zoom kita. Subong iyang Lunes. Hazel, good morning. Good morning, ma'am. Ang aton siniyang pagtamyaw gid sa imo sang maayong aga. Kumusta ang panahon dira sa Guimaras? Ano diin ka sa Guimaras? Nueva Valencia, sa Hordan?
Mayong aga, ma'am. Ari ako subong sa Sibunag, Ayangan. Sa Sibunag. Kumusta panahon sa Sibunag? Okay, gid, ma'am. Mahangin-hangin. Okay, gid ang chimpo, ma'am. Nagpabor gid si Lord sa pakipag-angot ninyo sa katon. Yes. So, ang aton siniya nga paghibalo, no, pagpamati sing imo sini nga inspiring story as beneficiary sa Pantawid Pamilya Pilipino program, sano ka mga tuig nakasulod sa sa program sa 4Ps 2012, ma'am. 2012. So pila sang time nga to ang imo kabataan, Hazel? Nadula ang aton siniya nga signal dira sa Sibunag. Yes, Hazel. Mga pila ka bilog to ang kabataan mo that time? Apat pa lang, ma'am. So pila ka bilogan mo kabataan? Subong. Anom. Anom. So sa apat tungod that time nga kabataan nimo Ma'am, kumus magali, ma'am, kay daw kadugay na gina-memorize ko pa kay 28. Okay. So 5. So sang time nga na bali prior sang 2012 o sang 2011, kumusta ang pangabuhi? Ano ang trabaho ni Mister? Paano ninyo na sustain no ang mga galastuhan sang amo nang atiyempo tuig 2011, 2010, 2009. So kamusta ang pangabuhi ninyo, Hazel? Speaking, ma'am, sa pagpangabuhi, tuman gid, ma'am, kapigado. Kung makabal kita ka pigado, ako pigado man ko, Hazel mo. So, anong imo nga description sang kapigaduhon sang amo ng atiyempo o kung sang 2011, 2010, 2009, and sa panubo pagid nga mga tinuig? Bali, ma'am, dito kami ga-star sa bukid, ma'am. Tapos, ang kabataan, bala, ma'am, bala, ma'am, nga travel pa school, ma'am, bali daw 2.5 daw 2 ka kilometro kag tunga bala, ma'am, ang ilalakton sa ila pag eskwela. Tapos gaubos na kami, ma'am, sa bukid, siyempre, ma'am. Ano mong ang survival ka para nga may tigangon ka, may bakal ka sudan, panguling, kung ano lang na, ma'am, mga diskarte, pananom. Para ka lang makakaon, may in 3 days. Muna, ma'am, siyempre ga-eskwela pa daan ng mga kabataan. Ano nga sa amo nga tuig, Hazel, anong trabaho ni Mister? Bali, dira man lang, ma'am, sa uma. Baliga pang aga, ano na panawag? Pangarado. So, Siyempre, mga pangahoy, panglinya. Siyempre, ma'am, pag sa bukid ka bala, ma'am, ano ang pangabuhi? Pigado, siyempre. Take a little courage, ma'am, siyempre. Kay por pipigado ka, mapaymunong ka. Siyempre, diskarte, paano? Manabala mo? sa ano imo tong madiskarte that time para makabulig ka sa imong nga bana? Bali, ma'am, ga pananom utanon. Tapos, kisa ginatawag-tawag, makuna mamang labada, bala, siyempre. Amo na, ma'am, kung makapuli ka. Kung mamugon, may, ano ka bala, ma'am, may dalon kang kwarta, may ibakal ka na may baluno nila, bugas nila. So, sang 2011, mga year or grade sa mga kabataan mo? First year, grade 6, ato si Subang, grade 4, grade 3, bali sila. So, Tapos grade 7, ato si Subang, pagka next year, ang tatlo elementary. So, medyo bata pagid, no? And ma-accommodar mo ang mga ilan needs sa pagtuon nila o kung pag-eskwela nila, Hazel? Bali, ma'am, sa tutuod lang, ma'am.
bugas nabuligan man namon ni banahon bugas pangbalon. Siyempre ang ara lang gid mamantener ka lang sa silinga mo lang na kontento ka lang sang ara wala ma'am muna siya. So until now si imo nga bana bali nagapanguma siya. Wala na ma'am. So move forward kita sa tuig 2012 no? Kay ti hambal mo amo na ang mga experience mo sang that time nga wala pa kamo sa program sang DSWD. Pero ang Hazel, bali sa education, anong mga balon sang bata, mga pagkaon na mention mo mga kaina. So sa mga balon nila kag pag-join nila sa mga activities sa school, ano ang ila Bali ma'am participation? balon. Bali ang balon ma'am na walang relate ka ma'am sa humay nga ginaraha. Siyempre ma'am, yan yun mo raha. Tapos iba baywon mo. Amo na inaha tapos miskan ugalang ma'am may balon good na yan ma'am. Yes. So 2012 na nakasulod ka mo sa program, ano ang imo mahambal? Bali ma'am nga siyempre ma'am first thankful gid ako kay Lord kay ti bali isa ako ka beneficiary ka sang nakasulod na ako. Siyempre may grant na ma'am nga nabaton 1.8 ti ako na ma'am nga bulig siyempre. Di mapugnan. Lipay-lipay ka na ma'am nga makabaton kasi na bali nga grant ti kapiyan-piyan gid sa kabataan especially ma'am sa ilanid sa school sa mga balo nila. Oo. Daw Emotional lang ma'am. Oo, so ang pag Hazel bali after sang pag-join ninyo o kung na kamo sa program, kumusta ang inyong ang ilang participation sa school kag tapos ang ilaman sini nga mga needs sa school kag di ba ang cash grant kay ginahatag sa mga beneficiary may ara sina for education sa health no kag sa ang iban pangabulig para sa inyong pangadlaw-adlaw Hazel. Siyempre ma'am, provide ang kung may mga balayran sa school, makabayad ka na. Tapos mabaklan mo man sila sa ilaman nga need, sa ilaman nga mga health. Siyempre, kay may grant na ma'am, bisan paano, mabaklan mo gid sila, especially sa ila eskwelahan, may mga aramuhan. Pag especially hambal mo ma'am sa join sa eskwelahan, maskin pigado ma'am, ka-join gid. And san una dughangan imong kabataan? 2015 ma'am. Pila na sila tanan kabilog subong? Anom na ma'am, balito boys and 4 girls. So kumusta? 2012 until subong no? Moving forward kita sa 2026, kumusta na Hazel? Ang pangabuhi? Siyempre, ma'am, lain kayo, ma'am, may level up, tama kalayo. Tungkol sa mga kabataan nga nagpaningwa, ma'am, kay ti siyempre, bisan ano lang sa gobyerno, bisan ano nga programa, ma'am, bisan ano nga kwarta ko ng kabataan, wala nagapaningwa, useless lang, ma'am. Di siyempre, ano ba lang, ma'am, ay education is the key of success, ma'am. Te, ginatanong mo gid sa isip kung kabataan dapat gid magtuon kag syempre ara ang purpose san paano makabulig gid sang dako para sa mga kabataan kag syempre nagapaningwa man sila kag true purpose gapaningwa gid syempre ano siya sang DSWD kag DepEd nangin scholarship sang pantawid man ang akon ikatatlo nga bata kag nagpaningwa gid sila syempre kapag gaduhon di nila gusto nga siyempre mga buhi man sila someday, hindi na pag-agyan ang amon na agyan.
May mga ara ka ba lang nga instance o kung na-eksperyensyahan sa ara na kamo sa program, may mga instance ikaw nga mga dako gid nga bulig sang sining cash grant abi for example no, or as ara kamo sa program, may mga nadumduman ikaw nga daw naghatagid sang dako nga bulig sa inyo pamilya? Kaya, siyempre, ang anak ko sa for-peace scholar siya. Di ba ma'am, amo na 3-5 monthly, tapos free allowance na siya, or amo na. Tapos, kahit nag-ano ko mamong bali nga nag-non-for ako, tapos nag-stop, tapos nakakuha ako to bala ma'am. Daw 12,000. Kaya mo malang tutingom kay di non-for, nagbalik bala ma'am, amo na siya. So, nabaton mo is So, 12,000. mga ang nabulig. So, ginano nimo ang cash grant ka to? Baligin, blano ma'am, na may store ako ma'am, di ginabulig-bulig man sa sunod siyang tiyangge para ma'am hindi madula. As until now, ara po, syempre ma'am, kay daw, jutay malang ang aton yung kapital. Syempre daw, ubos-ubos man, kung may hara man kwarta, syempre, speaking bala sa kabataan, tatlo naman ma'am ang teacher ko, maghatag sila sa hapon, bakal ko naman nga para sa amon ni papaya. Kahit stable job naman sila, through for peace. Ang isa ko na, di cum laude, teacher, bali tatlo sila na ma'am teacher na subong. Palang. Okay. So, subong, mga kabataan mo, kamagulangan mo is ano na subong? Bali, 33 years old na siya ma'am. Maestra na siya ma'am. So, teacher na siya. So, nakabulig Oo, ma'am. bala ang 4-piece sa pagtuon sang imo nga subang? Hazel? Bali, nakabulig siya, ma'am, kayo through exam, nakakuha ako, tag 2,000. Di, ma'am, sa tong time, wala pa, ma'am, free tuition, ma'am. Bali, idulong ko gid na sa Mosqueda o sa GSU ang 1,000, kay hindi siya kakuha exam kon. Wala, balasang bayad, ma'am. Tapos, promissory ang mga balayran nga bilin. Ang ikaduha mo, Hazel? Bali, mekaniko na siya, ma'am, as graduate na siya. Bali na may iya na siya kaugalingon, ma'am. Nabulig-buligan man sang gamay. Bali, mekaniko na siya, ma'am. So, nag-overseas? Mekaniko, dire lang, ma'am. Mekaniko. Oh, Mekaniko. okay. So, may ara man siya shop nga subong. Oh, okay, ma'am. May ara, gid. Wow, so nagadilan to gijagali no ang family sang mga beneficiaries sang sining Oo, ma'am. program Correct ka, no. gid. So ikatatlo mo, ang ika-third. Bali, ang ito ko, ma'am, siya ang for-peace beneficiaries. Tapos, subong, nakatudlo na siya naman, subong, ma'am, regular naman. Kag naka-DSWD man siya, ma'am, sa Kabangkalan, Ligad City Link. Galing calling sa sang DepEd, kasi siyempre education sa ma'am. So ang ika-apat mo ya? Bali, ang ikapat ko, ma'am, is teacher naman subong. Bali, science major na siya, ma'am. Bali, cum laude na siya pag-graduate niya. Since nga grade 7 until grade 12 with high honor gina. No one can break it, ma'am, sang iyang grades until nga nag-college siya. Nag-cum laude man siya, ma'am. Nag-magna cum laude. Tapos, nag-partial, part-time lang, kaya bago pa lang nagparang. Sulod siya, kaya siya pala, ma'am, ang first nga K-12 program, siya ang first graduate, first batch. Nakasulod siya dahil, ma'am, sa last year daw, September 4. Nakasulod 2012. siya as Regular teacher naman. oh, teacher. Public. So, Oo, bali mo na tatlo sila maestra. practice. So saan nakagraduate na siya wala pa? Nag-teach siya, ma'am. Naga-teach di indira man sa Gimaras? Nueva Valencia National High School. Oh. So ang ikalima mo is subong Grade 12, ma'am. Grade 12. teaching. So grade 12 ang imo nga kamanghuran is Grade 5, 10 years old. so ara pa ka mo gihapon sa program? Wala na, ma'am. Oo, wala na. Yes, kaya establish na no ang imo nga mga kabataan nga apat and patawhay na lang gid no
So, siyempre, na-mention mo cum laude and with high honors na mga kabataan mo. So, dako ina nga bulig gid na sa imo nga sa ilang nga pagtuon, Hazel, no? Kay may mga scholarship nga gina-grant, no? Ang nanuhituhay man nga mga government agency, no? So, sa sini nga ang imo ikalima, may anong mga plano niya? Mangin teacher man siya, ma'am. Teacher man siya. Influence siya sa iya magulang. Plano. Na-influence siya. So, Influence siya, ma'am, influence. oo, okay. So, ang bana mo is pangumagi hapon, why na? Why na, rin di ma'am sa balay. So, patawhay na gid, no? Kamuduha, no? Ang imo lang gid tiyanggi, may tiyanggi pa ikaw. Oo, ma'am, may gamay pa man. Siyempre, subong payback time sang imo nga mga bata sa imo man no? Sa imo nga guidance. Siyempre, kag sa tanan sila single gihapon or may mga family na sila ang mga kabataan mo. Ang apat, ma'am, may pamilya na. May pamilya na kada. Ali, kalaslo na, ma'am, ang ikaapat sa April 11. So, damo na apo mo siguro. 5. So, Tingnan ka lang, nagabantay na naman sa mga apo. Mayayaman, ma'am. Okay, so amo nang ang kalipay sang syempre mga nagsagod kag nagtoy-toy sa mga kabataan, Hazel, no? Subong syempre gina-attender ang mga apo. Syempre pero may ara pa nga imo gid dyan, no? Grade 12 ka grade 5. First year college, ma'am. Nag first year college nga manugkuha man sang mangin teacher man. Yes, so Hindi, ma'am, computer comparing engineering. Oo. So comparing Hazel sang wala pa ka man sa program kag sa programa sang DSWD na sang 2012, anong mahambal mo, Hazel, no? Kaina initially naghambal ka nga dako gid no nga diferensya. So ano pa nga mga difference nga imo na eksperyensyahan sang ara na kamo sa program? Bali, ma'am, nga tawag nga difference, siyempre may kinalain, ma'am, o di bala. Sang una, daw pigado, gid daw makasiling ka nga, ano man nga pangabuhi. Until nga nag-abot ang purpose, nakabulig gid sang dako. Kag siyempre, sa pagpaningwa man sang kabataan, ma'am. Siling ko gani, anhon man lang ang sang gobyerno, anhon man lang ang mga kwarta, anhon man lang na, ma'am, ang mga programa, kung ang kabataan nga wala ka paningwa. True effort gid, ma'am, sang kabataan ang education, ma'am, kag ang true sa pagpaningwa nila kung ano asubong ang nalambot namon ng magpamilya. Na-notice ko kaina sang nagahambal ikaw nga teary-eyed si Hazel How. Na-touch ikaw sa mga imo nga Oo, ma'am. Daw emotional bala, ma'am, kung na-touch gid, ma'am. Mga past, mga experience. mga Ano, tears of joy, ma'am, kag syempre na-treasure mo no nga kung wala ang nagabulig sa imo, definitely hindi ka man makabangon, diba? So need mong assistance from everybody and from the national government para nga makatibawas ka sa kainahambal mo kapigado gid ma'am no gid pamangkot ay ikaw wala pa ka mo sa program. So subong anong assessment ni Hazel, anong masiling mo sa pangabuhi mo, subong? Bali, ang mahambal ko, ma'am, sa Subong na binga time, 2026. Bali, lucky gid ko, ma'am, kay syempre, ang kabataan ko, bali, 4 na, may mga obra, bali ang 2. Mabuligan na sang mga kabataan, sa mga magulang nila sa pagpatuon, ma'am. Very, syempre, thankful gid ako kay Lord, kay isa man ako, ma'am, ka benefits sang purpose, mga may pagbag-o, kag tanan, ma'am, may pagbag-o. Kag hindi lang madula sa paglaom, porke nga pigado na gid. Hindi, ma'am. Hindi lagid ko na yaga pati dapat nga mangpaningwa gid ka take a little courage mangita sa mga paagi
maging resourceful kung paano ang pagpangabuhi kay nabalaan ko gid nga ra si Lord kag kung insakto ang imo pagpangamuyo pag imo pagpaningwa ina i-grant niya gid sa imo. That's all. Thank you. May message ikaw, Hazel, sa taga DSWD. Anong luyag mo ipalabot sa Department of Social Welfare and Development? Particular sa programa nila, nga Pantawid Pamilya Pilipino Program. Okay, no. Pasalamat yo gali sa DSWD, no, nga nangin isaman ako ka beneficiary kag sa ilang programa nga isagid ako sa nabuligan nila nga konsubong sa diin na ako nga may mga achievement na especially ako mga kabataan. Ang mahambal ko lang nga dapat gid may grant man o kung sa wala dapat ang kabataan nga magpaningwa gid sa ila pagtuon, especially yung mga ginikanan nga dapat gid nga magtudlo sang mga maayo nga pamatasan, mag-encourage gid sa kabataan kung paano nga magtuon gid kay nga ang kapigaduhon hindi upang para sa education, para sa buwas damlag sang mga kabataan, especially sa ilang pagpangabuhi. Kag ang purpose, ginapasilamatan ko gid sa kabilugan nga mga programa nila, naginbulig nila sa tagsa-tagsa sa amon nga mga beneficiary. Kag sa mga nabuligan man, syempre ma'am, kapasalamat man ako kag sa mga programa nga ini nga nangin isa ako ka beneficiary. Thankful gid ako kag sa sini nga programa sang DSWD, especially ang Pantawid or Purpose. Thankful gid ako kag kabay nga tagsa-tagsa nga mga beneficiary maka tuon man maka-learn kag dapat gid nga hindi nila pag-uyangan ang kwarta nga bali na bato nila nga grant nga ginahatag sa ila kay ini mapinuslanon gid kag ini makahatag gid sang maayo nga palaabuton sa mga kabataan o sa mga journey nila someday sa ila future nga ginahandom kag ini nga programa dako gid ang mabulig sa kabilugan hindi lang sa akon in general kag ini nga programa kabay pa ini nga programa madamo pa sa mabuligan hindi lang kay ako. Thank you and good morning, ma'am. May message ka sa imo mga kabataan? Okay, ma'am. Takot mga kabataan. Kabay nga, mangin maayo lang sila, kamo, mga anak, mangin mabut-anan, pagid kamo sa inyo na agyan, nabalaan ko man nga, struggle man kamo ka nanging survivor, mga kabataan. Love na love gid kamo ni mama tanan, especially man ang akon apo ma. Sa imo nga bana, may ara ka, luyag ihambal sa iya? Sa akon bana. Tay, palangga kagid ni nanay. Till death do us part. Kung nabatian niya kasi siguro na namian, gina siya mamati sa mga ginhambal mo, Hazel, no? So, thank you very much, Hazel, ha, sa imong pag-share, sa imong siguro istorya, no? As beneficiary sining programa sang government, no? Sang national government sa dalam sa Department of Social Welfare and Development. May luyag ka i-shout out para makakadlaw man ikaw, Shout out. Sino gusto mo nga itamyawon? Go ahead. Shout out dira, Ma'am Janice, ang amon ML sa Sibunag. Hello. Subong sa Sibunag dito. Mabala mo subong mang may may foundation sa Sibunag bala sa among munisipyo. Shout out dira sa tanan mo estudyante sa Ayangan National High School, especially sa Tanglad Elementary School. All teachers dira. Hello.
Yes. So thank you very much, Hazel, sa imong pag-share sa imong istorya sa Radyo Pilipinas, no? Kag I know magin madinalagon ang mga imo sa niya nga mga kabataan bangod man sang siyempre guidance mo kag na-mention mo kay na mga cum laude with honors, diin sila nagsunod sa imo kung sa imo bana. Siyempre, ma'am, 75% ang babae, ma'am. Okay, good answer. Yes, so thank you very much Liwat sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas, kag thank you sa imong bata for assisting no sa imo, for accommodating me sa sining interview subong aga. Thank you very much, Hazel. Ma'am. Yes, good morning. Nabatian mga kabiyanan si Hazel, no? Ato nabatian ang iya sini nga storya, inspiring story, no? Sa aton siniya nga pag-assess sang sining program sang DSWD, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program, kung paano ini nakabulig sa pangabuhi sang mga Pilipino. Particularly sa Western Visayas, madamo na kita iya sang mga na-interview all over, no? Sa mga taga Negros pagani, Negros Occidental, ang tanan nga mga probinsya sa Islas ng Panay, also now sa Guimaras, no, makapila ka beses na kita nakapakig-angot sa mga beneficiaries sa bahin sang Guimaras. Philippine Standard Time, it's 10:37 mga kabiyanan. Si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aton ginahulat mga kabiyanan, pamatik kita in a while sang iya siniyang mga ihambal, no? Balantas si Presidente nagalibot-libot, no, sa aton siniyang mga syudad, probinsya, mga rehiyon para sa mga ginapatuman ng mga programs, particular ang iya sining gina-inspeksyon. Ang iya sining gina-inspeksyon nga mga infrastructure projects, no? Isa ina sa mga ginatutukan sang karon iyang administrasyon. Also, ang sabahin sang agriculture, kag tutukman ang Presidente sa aton sining ekonomiya mga kabiyanan. So bantayan naton ang pila sini ka mga ihambal sang aton sining Presidente, kay ara na nakatanaw, naga-monitor man kita sa activity subong, no, nga hiwat mga kaabyanan. So hibalo nato nina later ang kaundan sa inyo sining mensahe. Maghahatag na ako sang pila ka mga pahanumdom. So do stand by. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ayan, samut-saring impormasyon na naman ang dumadating sa'yo. Puro naman wit. Sa bilis ng panahon ngayon, mainam na maging mapanuri. Palaging tingnan kung galing sa mga opisyal na tanggapan ang mga mensahe o balita. Para hindi maging wit, always use your wit.
Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaliing linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. Philippine Standard Time, it's 10:43 sa aton sigang pagpangalaga diri sa programa Radyo Journal, and aton ginabantayan ang paghahambal o kung paghatag sang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. In a while, no, babatian nato nina, ipakilala lang gid ang presidente. Pero bago ina, may pila kita ka mga updates sa aton sinigna monitor man ang Canlaon, no? Bulkan Canlaon. Nakamonitor sa duha ka volcanic tremors ang FIVOX nga naglawig sang 15 tubtob 17 ka minuto. 24 naman ka volcanic earthquake ang nabalag sa bulkan. Humalini ni sang kaagahon sang February 13 tubtob kaagahon sang February 14. Ang sulfur dioxide flux naman naglabot sa 862 ka mga katonelada kada adlaw sang February 13. So may nga ato sila nga monitoring sa FIVOX with Canlaon, no? Ang iya siniya nga hulag, ang iya siniya nga mga pagbuga o kuno tremor mga kabyanan, no? Ang Canlaon ara sa Negros Occident, sa Negros Island region. Ang aton sini nga pag-monitor sang iban pa nga mga balita diri iya sa Western Visayas nga kung sa diin tutok kita, no, sa mga accomplishment sang mga nanuhay-tuhay nga mga ahensya sang gobyerno, ang paghiwat man sa mga activity the likes of the Department of Environment and Natural Resources. Ang pagpagwa sini sang DENR sang administrative order nga nagaset sang hugot nga pagsulundan sa pagproseso sang environmental compliance certificates kag certificate of non-coverage sa mga proyekto sa Boracay Island. Ang katuyuan sini nga mandong asiguradohon ang rehabilitasyon kag maayo nga pagdumala sa isla. Sakop sini sang mga existing projects amo ang pagpalapad sang proyekto kag mga bag-o nga development sa isla nga sakop sang environmental impact statement system, no, o kon EISS. Kag mga bago naman nga existing structures sa kwalipikado nga issuance sang CNC. Dugang nato nga mga balita nasyonal naman ang aton sa nga kuha sa mga importante nga mga balita, no, nga kung sa diin ginasuportahan kag
ginasulong ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Isa diri sa nagligad nga semana ang nanaytuhay nga mga tikang para sa energy security, education, agriculture, infrastructure kag mga reforma legislatibo bilang kabahin man sang whole of government approach para sa pungsod. Nalakip diri ang turnover sang Kaliraya Butukan Kalayaan hydraulic power plants sa Laguna para nga mapabaskog ang renewable energy sa Luzon. Pagpamuno naman sang pagpulong sang 3rd Legislative Executive Development Advisory Council o KONLEDAC. Ang full meeting sang 20th Congress kung sa diin ginaprubahan ang 21 ka mga priority measures. Inaugurasyon sang rehabilitated Mahayag Dam sa Zamboanga del Sur. Kag ang groundbreaking sa mga bago naman nga istasyon sa Metro Manila Subway Project. Kag ginalauman nga magaserbe tubtob 500,000 ka pasahero kada adlaw. Ginpangunahan man ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsar sang logo para sa ika-80 nga anibersaryo sang relasyon pang diplomatiko sang Pilipinas kag Amerika. Sa nga representar ini sang 8 ka dekada nga mabaskog nga pagpakig-angot gikan naman sang umpisa ini sang 1946. Liwat man nga paandam ang Department of Social Welfare and Development sa publiko batok sa pag-submit sa mga peke nga dokumento agud nga makakuha sang bulig gikan sa ahensya. Nagpahanumdum ang DSWD kasunod dinhi sang isa ka insidente kung sa diin may isa man ka lalaki nga nagpangayo sang bulig sang assistance to individuals in crisis situations o kun AX program. Na booking nga peke ang dala niya nga PWD ID card kag sanggin interview ini siya kag nagaangot naman ang iya o kun wala nagaangot ang iya siniya nga pahayag sa mga dokumento nga iya nga ginsubmit. Nag-ako ang lalaki nga peke ang mga dala niya nga dokumento kag gilayon ini siya nga gin-report sang DSWD NCR sa kapulisan. Pahanumdum naman ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao nga kung sino man ang nagahimo sini, pwede gid nga makasuhan sang kaso kriminal. Ginainganyo man ang publiko nga i-report ang mga individual nga nagagamit sang peke nga dokumento agud malikawan ang mga patalang. Dugang naton nga mga balita mga kaabyanan, formal nga ginpahalin sang Department of Agriculture ang iban nga pagkuha sini sang manok kag poultry products gikan sa iban nga o kun gikan sa Netherlands, sa pungsod Netherlands. Magluwas sini ginapahanugutan naman ang pagkuha sang karne, sang manok, day-old chicks, itlog, kag similya. Nagapati si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga na-control na gid kag natapna na ang nahinabitan nga pungsod ang kulba sang highly pathogenic avian influenza o kon HPAI. Sunod sa kay Chu Laurel, ang tanan naman nga import transactions ang magapadayon sa idalom sa ilasin nga sinugtanay kag mga kondisyon kag mga ara sa mga giya kag regulasyon sa Department of Agriculture. Ang ini nga mando tubtob ini 15 days matapos nga palayag sa opisyal nga website sang DA kag dalon ini sa office with the National Administrative Register.
Yan ang mga kabyanan at tumatian ang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang aktibidad subong iyang adlaw. General Manager Joe Bentay at Social Housing Finance Corporation President and CEO Mr. Federico Lacsa. Unahin natin ang vertical housing developments o mga socialized condominium projects sa mga lungsod. Sila ay makatatanggap ng vertical housing mock keys. Ang mga susi inaabot ng ating mahal na Pangulo ay simbolo ng bagong simula at sariling tahanan. At ito ay kanyang inaabot kay Princess Beverly Champ Lanon Vicencio na mula sa Palayan City Township. John Maquil Bautista Mariano na mula sa Palayan City Township. Jeffrey Villaruz na mula sa Abuab Towers, San Mateo, Rizal. Richard Gesta Arabis na mula sa Deparo Residences, Caloocan City, Metro Manila. Hilda Waniwan mula sa Avesta Residences. Wilson O. Lejarde mula sa Crystal Peak Estates, San Fernando, Pampanga. Roem Zepeda na mula din sa Crystal Peak Estates, San Fernando, Pampanga. At Randy Merle Villegas na mula sa Urban Deca Homes, Tondo, Manila. Sunod naman ay ang ating mga horizontal housing developments o mga socialized subdivision projects. Ang mga susing iginagawad ng ating mahal na Pangulo ay para sa mga homeowners ng mga house and lot units sa ilalim ng expanded 4PH na kanilang nabili sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing Loan. Umpisahan natin kay Alvin Mabaza mula sa Palmdale Village, Sariaya, Quezon. Robert Daet na mula din sa Palmdale Village, Sariaya, Quezon. Rafael Bales na nakabili ng Pag-ibig Fund Acquired Asset. At Joanne Colilihan Sandoval na siya rin ay nakabili ng Samtang ato sa nga pagulat iya sa bahin sa nga iya sa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mensahe, dali na lang anay ako kutob mga kabyanan sa ato sa pagpangalaga diri sa programa Radio Journal sa February 16, 2026 nga edisyon sa ato sa pagpangalagad pag ang ato sa dinapit kay ina si Hazel Gamilong sang Gimaras mga kabyanan, si Bunag Gimaras. So sa mga partners ko naman sa technical side sa studio, si Alan Defante, sa Vice Transmitter, si Rochelle Jones Hotahero. Salamat gid sa inyong pag-upod sa akon mga kabyanan sa ato sa iya nga mga local programs later on sa hapon ang Balita Sosyal, Bantay Banwa, kag Headliners Boss. So, bantayin ninyo ang ato sa inyong mga local programs kag iban pa nga mga balita inyo gid makita sa among nga Facebook page, Radio Pilipinas Iloilo, kag sa radio naman, 585 kHz, sa lilisuan sa inyong mga radyo. Sa YouTube, inyo makita man ang ato sa mga programs, do subscribe no, sa amon sa nga pag atag sa inyo sang dugang mga impormasyon sa bayan sang YouTube channel, Radio Pilipinas Iloilo. Pilipinas, salamat! Ako naman si Big Prabiona, maayong aga. Radio Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming